The Reader's Faith. Ang paggawa pong ito ay tunay na nakaukulang po sa mga kapatid o sa mga tao na hindi gaanong panatag ang kanilang kalooban sa kanilang kinabibilangan. Pero doon naman po sa namamanatag, pagtibayan ninyo at patasin pa ninyo. Ang gusto ko pong ipaglingkod sa inyo, unay sa tulong ng Diyos ay ang tinatawag na The Holy Convocation. Sapagkat doon sa 10:25 ng Ebreo ay nakasulat na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng inuugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung namamalas nating malapit na ang araw. Pero saan po ba nanggaling itong pagkakatipon na ito? Ano pinagmulan yan? Kailan naganap yan? At bakit? Sino ang gumawa niyan? Dahil nung panahon ni Abel, ni Noe, ni Abraham, walang pagtitipon kundi paghahandog. Doon po kasi sa kapitulo 12 ng Exodo, may pangyayari po na nilipol ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto. Pagkatapos, kinausap ng Diyos sina Moises at sina Aaron, pinapaghanda ang buwan ika ng Abib o Nisan, na siyang pumapatak sa buwan ng Abril, ang siyang magiging pasimula ng inyong taon. Sa ika-10 araw, kumuha ka ika ng kordero at sa ika-14 na araw, ay patayin mo sa paglubog ng araw. Yung dugo niyaon ang siyang ipapahid doon sa pintuan ng kanilang kinalalagyang tahanan at sa ibabaw ng pintuan para maging pagkakilanlan noong dadaang salot ng Panginoon. Kaya yun namang laman ay iihawin nila sa apoy, kasama yung mapapait na gulay at ang tinapay na walang lebadura. Kakanin nilang dali-dali sapagkat sila'y aalis na nga sa lupain ng Ehipto. Ang pangyapak nakasuot sa kanilang mga paa, ang tungkod ay hawak nila sa kanilang mga kamay. Siyang Paskwa ng Panginoon. Bakit? Dadaan yung manlilipol sa lupain ng Ehipto para lipulin lahat ng panganay sa Ehipto, pati ng mga hayop. Pero naging spare ang bayang Israel sa gayong paraan. Ang dugo ang tandaan para lagpasan ng salot ang bayang Israel. Iyon po ang Passover. Ngayon, yung araw na iyon ay aalalahanin nila taon-taon bilang paggunita doon sa ginawang pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Pero sa kanilang pag-alala, ang gagawin po nila ay ganito ang nakasulat. Sa 12 ng Exodo pa rin, hayaan yung basahin ko. At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa ika-7 araw magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa araw na yan. Di doon po lumitaw yung tinatawag na banal na pagkakatipon o yung Holy Convocation sa bayang Israel. Kailan nila gagawin yon? Sa buong panahon ng kanilang lahi. Ano po ba ang tandaan ng kanilang lahi? Doon po sa Henesis 17:9 hanggang 12, tinutuli ang bawat lalaki pagdating niya ng ika-8 araw. Wala na yung lahi na yon nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Sa 5:6 ng Galatia, sapagkat kay Kristo ang pagtutuli at ang hindi pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano po ang tunay na dahilan? At yung lahi na yan ay hindi na binibigyang halaga sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Epeso nakasulat. Hayaan po ninyong basahin ko sa inyo. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo ng panahon ay nalalayo, inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay.
na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan. Pati yung mga batas na yun, pati yung kautusan na yun. Bakit? Wala na po yung, ikaw hintil ka hindi kita kakausapin. Hindi ganun. Magkakaisa na ngayon yan, pinag-isa ang lahi ng Israel at ang lahat ng mga hintil. Ngayon, kung tunay nga ganun, si Kristi gumanap din ng tinatawag na Pasko. Ano yung nakasulat sa Mateo 26? Sinabi sa kanya ng mga alagad, saan mo gusto ikang ipaghanda ka namin ng kordero ng Pasko? Di makikita niyo yun doon Mahirap na nga lang po kasi ako magbasa dito dahil po napakalimitado po nga ang oras. Pero yung po tinapos na ng ating Panginoong Kristo 26 hanggang 30. Mula ngayon, hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang inamin kong panibago sa kaharian ng aking Ama. Nakasalo ko kayo. Pero bakit itinuro yan ni Apostol San Pablo? Tignan niyo yung pahiwatig ni Pablo dito sa mga taga-Korinto. Sa 11:23, ganito po ang tignan po natin. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo, dumampot ng tinapay, at nang siya magpagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Ano na po ang dahilan kung bakit nagpapatuloy sila? Para alalahanin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi na po ang aalalahanin iyong paglabas nila sa lupain ng Ehipto. Gayun hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon at sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo magsisiinom sa pag-aala-ala sa akin. Yun ang layon, para alalahanin si Kristo. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at ininuman ninyo ang saro, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sa paggawa nila noon, nung salo-salo na yon, ihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya dumating. Ano ba yung ibig sabihin ng siya dumating? Yung ba yung huling wakas na ng daigdig? Tignan po ninyo dito sa 39 ng gawa. Ano pong nakasulat dito? At mga saksi kami sa lahat ng bagay na ginawa niya sa lupay ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay at siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw at siya'y itinalagang mahayag. Ano po ang talagang intensyon? Yung ihayag, yung pagkamatay. Hindi lamang ang pagkamatay, kundi ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na po yung kainan, sapagkat ang tiyan sa pagkain, ang pagkain ay sa tiyan, pero parehong iwawasak ng Panginoon ito at ang mga yaon. Kaya nga ipahayag yung pagkamatay at pagdating, na ibig sabihin yung pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo. Pero mangingilin, hindi na yung kainan na yun. Hindi na yung lumang pamamaraan ng tinatawag na pagpipista ng tinapay na walang lebadura. 5:7 hanggang 8 ng unang Korinto. Tignan po ninyo ang sinasabi rito. Sa unang Korinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo maging bagong limpak. Alin yung lumang lebadura? Yun yung ginagawa sa Passover.
upang kayo maging bagong limpak na tulad sa kayo walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatbagay si Kristo. Kaya nga, ipangilin natin ng pista, o di magpipista rin, hindi ng lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at katotohanan. Magpipista tayo para kay Kristo. Yan na po ang ating itataas, yan ang ating iaangat. Hindi na yung lumang kaparaanan ng kanilang ginagawang paglilingkod. Yun po'y sa Israel lamang Ano man ikang sinasabi ng kautusan, sinasabi yan sa nasa ilalim ng kautusan. 9:4 ng Roma, yun ang mga Israelita. Ano ang ihahain natin? Magagayak din tayo Doon sa 13:15 ng Ebreo, maghain lagi ng pagpupuri sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Meron pa rin pagkakatipong ginagawa. At ang kabuuan ng pagtitipon na tinutukoy, ganito po ang paraan Hindi na yung kakain 14 ng unang Korinto, ganito po ang nakasulat. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Yan po ang kabuuan ng tinatawag na pagtitipon. Hindi po yung meron tayong korderong kakain o meron pa tayong igagayak na tungkol sa pagkain. Ano pa ang kabuuan ng pagtitipon? May aral, may pahayag. Ewan ko lang kung may binanggit na abuli dito. Kasi po yung abuli na tinutukoy ng ating mga apostol pagtulong talaga yun sa mga nagipit na mga Hudyo dun sa bansa, sa bayang Jerusalem nung panahong sila'y inusig na dun sila nagpadala ng saklolo. Ang atin ngayong ginagawang pagtitipon at paglilingkod ay pagpupuri sa Panginoon, sapagkat ang kinakailangan, ganito po ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa 4, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Wala na yan, cheche bureche na yan, kundi kinakailang sambahin ang Ama sa Espiritu, sa puso, sa isip, sa damdamin at kalooban, sa katotohanan, yung nababatay sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Paano mo may pakikita yan? Sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Kung nakikita mo ng iyong kapatid na nangangailangan, huwag mo siyang pagkaitan ng awa. Sana'y ilukob ng Diyos sa atin ang damdaming ito at patnubayan tayo sa araw-araw ng ating mga buhay. Magandang araw pong muli.